Nasa pangatlong araw na nga tayo ng preseason, ngunit may ilang malalaking pangalan pa rin ang nakatenga ngayon sa free agency. Kabilang dyan ang veteranong gwardiya na si Russell Westbrook na hindi pa rin nakakakuha ng kontrata sa Sacramento Kings na isa sa mga naibalitang team na interesado sa kanya. Kaya back to zero na naman ang kalagayan ngayon ng Westbrook. At habang naghihintay at naghahanap ng bagong kupunan, patuloy nga niyang ipinapa-improve ang kanyang galaw. May ilang mga analyst ang tumutulong ngayon kay Westbrook para makabalik at makapaglarong ito, katulad ni Kendrick Perkins na nagsabing dapat nga daw kunin ito ng Milwaukee Bucks. Bali, simula nang mawala sa Milwaukee si Damian Lillard, wala na nga sila ngayong isang legit na starting point guard. Upang maisaayos ito, kinakailangan nga daw nilang bigyan ng kontrata at pagkakataon si Russell Westbrook. Malaki sana ang maiaambag nito sa kanilang team, sadyang nagdadalawang isip lamang ang front office dahil napaka-unreliable nga ng shooting nito, kagaya kay Giannis Antetokounmpo na maaaring samantalahin ng kanilang kalaban. Samantala, matapos nga pong matalo ang Lakers kahapon, ipinagpatuloy ng team ang kanilang practice ngayon. Sisikapin nilang mas gaganda ang kanilang performance bukas kontra sa Golden State. At bago pa magsimula, inanunsyo na ng team na hindi dito makakapaglaro sina Luka Doncic at maging si LeBron na kasalukuyang nagre-recover. Pero kahit man out ang dalawa, meron na rin naman silang ilang mga malalaro na kayang mag-step up. At isa dyan si RJ Davis na nagkaroon ng magandang performance laban sa Suns sa pagtatala niya ng 14 points. At kasunod ng kanyang naging magandang laro, maraming mga fans at analyst ang humanga dito. Para nga sa inyong kalaman, si RJ Davis ay isang undrafted rookie ngayong taon kung saan nakapirma lamang siya sa Lakers ng two-way deal. Ibig sabihin, posibleng i-waive siya kapag nagsimula ang regular season. Pero kapag nagtuloy-tuloy ang magandang performance, maaari nga pong i-convert ito. Pero hindi rin naman nakakagulat kung maganda ang ipinapakita niya dahil college nga itinanghal siya bilang MVP sa North Carolina. Kaya malaki talaga ang potensyal nito bilang isang NBA player. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo vocal si NBA Commissioner Adam Silver sa paggawa ng bagong rules. At base sa balita ngayon, meron nga silang dalawang binuong bagong rules na i-implement ngayong season. Una, ang tinatawag na high five rule, kung saan pinagbabawal ng liga matamaan ng defender ang kamay ng shooter during the shooting motion, habang ang pangalawa, ang delayed contact rule, kung saan tatawag ng foul ang mga defender kapag tinamaan nila ang kamay ng shooter. At dalawang bagong rules na ito ginawa ng NBA dahil kay Dillon Brooks na sanay na sadyaing tamaan ang kamay ng kanilang binabantayang shooter, kagaya ng ginawa nito kay Stephen Curry. Marami ang nakapansin na hindi aksidental ang pagtama ni Dillon Brooks sa kamay ni Curry dahil ginagawa niya ito parate sa tuwing kino-contest niya ang 3-pointer nito. Paulit-ulit nga itong ginagawa ni Brooks hanggang sa mamaga ang kamay ni Curry. Though wala itong inilalabag na rules pansin ng liga, isa nga itong loophole sa NBA na dapat nilang ayusin. Kaya gumawa sila ng bagong rules para maprotektahan ang mga shooter sa pananakit ni Dillon Brooks.